What happened? Tanong ng Kuya Amir niya. Kuyom lang ni Russell ang kamao para iwasang itapon ulit ang telepono sa dingding. He was never furious in his whole life. Kung nagalit man siya kay Sofia dahil sa pagmamanipula nito sa kanya, mas sigit ang galit niya ngayon kay Esmeralda. He thought she has a pure and innocent heart. Sa sandaling panahong naging magkarelasyon sila, minahal niya to ng totoo. Hindi pa ba kakasuhan ng mga taong sangkot sa mga anomalyang nangyayari sa kumpanya? Di niya sinulubong ang mata ng kapatid. Kung pwede nga lang, magkulong siya sa silid at huwag muna makipag-usap kahit kanino. Nasa proseso na pero hindi na rin po pwedeng madaliin. Why did you ask? Bakit ang tagal? Kasama ba si Esmeralda sa kakasuhan? I would be willing to testify she is a liar. Wait! Pinutol agad ng Kuya Amir niya ang anumang gusto niya pang sabihin. First of all, Miss Gomez has the right to explain why the spare parts were replaced by other manufacturer. Iimbitahan mo na siya sa presinto? Fine, akong haharap sa kanya. I need to go back to Manila and face everyone who is involved. Kailangan ko talagang tapusin ang pagiging abogado ko nang matigil ng mga taong mapagsamantala sa atin. Relax, Russell. Tinapik ni Amir ang balikat niya. Let our investigators and lawyers handle this case. Di mo kailangan ubusin ang enerhiya mo sa kasong to. Marami pa tayong ma-encounter na gantong problema. Minsan, mas mabigat pa. Good thing is we have a lot of loyal and dependable employees than those rotten ones. Naniniwala pa rin ako na hindi kailanman matitinag ang Alonzo Corp dahil palaging kabutihan ang hangad natin. But these people should learn their lesson as well. Hindi ako papayag na basta na lang nilang matakasan ang ginagawa nila sa atin. However, as what Dad mentioned last night, we also need to be careful not to accuse innocent. Malalim na investigasyon ang kailangan natin isagawa bago natin ipato ang parusang naaayon sa batas. Para sa kanya, hindi na kailangan. Nalaman niya na ang kailangang malaman. Kung hindi niya po pwedeng parusahan si Esmeralda ngayon, hindi niya na lang to haharapin. He would just pretend she doesn't exist. Sabay na tayong bumalik sa Maynila mamayang hapon. Mateo and Stacy will temporarily manage our Palawan airport so we can assure of its security. Marami pa tayong trabaho sa Maynila. Pagbalik niya sa Maynila, gusto niyang pagsisihan kung bakit di na lang siya nagpaiwan sa Palawan. Ayaw niyang pumasok sa opisina dahil maaalala lang niya si Esmeralda tuwing daraan siya sa pwesto nito. Iba na ang nakaupo doon ngayon. Sir Russell, balik ko nang balik si Miss Esmeralda Gomez dito. Nagpipilitong kausapin kayo. Isang linggo ang lumipas pero ganun pa rin ang pakiramdam niya tuwing sasagi sa isip niya ang dalaga. Sir Russell, nasa labas na naman po ng gate si Miss Gomez. Importante raw hong makausap niya kayo. May kung anong init ang tila bumuhos sa katawan niya pagtawag ng security guard. Isang linggo na rin ang lumipas nang huling nagpumilitong makausap siya. Sa sulok ng dibdib niya ay ang pagnanais na makita to't makausap ang pananabik. He even wanted to ask her questions. He wanted to ask her why. Pero baka madala siya sa mapang-akit itong mga mata. Alam niya pagdating kay Esmeralda na titibag ang paninindigan niya. Don't let her in. I'll see her outside. Palabas na rin naman siya dahil kailangan niyang pumunta sa aviation. Si Esmeralda daw hubang nasa labas? Pakibigay naman ho sa kanya to. Hindi niya na ho kasi nabalikan ang mga gamit niya. Inabot sa kanya ni Delia ang isang paper bag ng mga gamit nito. Marahil dahil galing sa drawer, karamihan doon makeup. Hindi lamang ordinaryong makeup. Mamahaling makeup yon dahil nakikita niya kay Emily at Shania at sa iba pang babaeng miyembro ng pamilya. Ang stiletto rin doon nagkakalaga marahil ng 50,000 na minsan sa ibang bansa pa nakikita. Dinukot niya ang telepono sa bulsa at tinawagan ng HR manager. Pinahanap ito ang profile ng dalaga na nanggaling sa investigador. What's the job of Miss Esmeralda Gomez parents again? Nagkakatulong lang ho ang nanay niya, sir. Wala ho siyang tatay ayon sa nakasulat dito sa profile niya. Di niya alam ano ang gusto niyang maramdaman ngayon. Esmeralda did not mention that her family lives in a deserted town or that she was a poor woman's daughter. Lahat ay pagpapanggap lamang talaga. Hi Russell, I'm glad you're back. Ilang beses na akong pabalik-balik dito eh. Si Uncle Eduardo palaging nadadatnan ko. Leia. Sandaling nawala ang atensyon niya sa nagre-rebolusyong damdamin. He realized he needed some distraction like Leia. Kailangan niya nang ibaling sa iba ang damdamin niya. I understand that Alonzo Corp is currently in chaos, Russell. Baka hindi rin perfect timing ang gaganapin yung charity ball. The event will push through. Mabilis niyang sagot. Mas lalo namin dapat ipakita na hindi kami natitinag o panggugulo ng katunggaling kumpanya. Really? Yes, babe. Do you wanna be my date? Oh, Russell, are you sure? Baka naman tanggihan ka lang ng Vanessa na yun, kaya ako niyayaya mo, ha?
Isang pilit ng ngiti ang pinakawalan niya. I didn't ask anyone before you. Sumama ka sa akin at pag-uusapan natin ng charity ball? Bumaba siya sa opisina, dala ang mabilis na kabog ng dibdib. Paglabas niya sa gate, nakapalibot ang security sa kanya sa pangambang bigla na lang may babaril sa kanya roon, but he did not care. What he was caring for was the woman standing beside the light post, wanting to talk to him. Kung meron man siyang natitirang pag-asa na hindi to gold digger, ay natunaw na lahat kanina. Inabot niya ang paper bag, laman ng lahat ng natitira nitong gamit. Pwede ba tayong mag-usap? Russell, bakit kailangan mo makipag-usap sa mga empleyado? Hindi ba't mga tauhan niya ng bahala? Bulong ni Leia, kasunod lamang niya. Kinuha niya ang kamay nito at pinagsalikop sa kamay niya bago umarap kay Esmeralda. Kung magaling siyang artista, mas magaling to. Mabilis na mula ang gilid ng mata ng dalaga, kinagat ang labi para pigilan ang luha. Sandali lang to, babe. Para tumigil na siya kakapunta dito. Kinawit niya ang kamay sa bewang ni Leia na nagawa pang sundan ng tingin ni Esmeralda. Why do you keep on coming back? Isn't it clear that I don't want to talk to you? Pero, bakit? I have to go. Di niya sinagot ang mga tanong nito. Babayaran ka pa rin naman ng kumpanya sa maikling panahon. HR na lang bahala makipag-usap. Ikaw ang gusto kong makausap, Russell. Tawag ako ng tawag sa telepono mo pero hindi mo sinasagot? Because I don't want to be disturbed. Ano pa bang malabo doon? Ano? You were trained to catch a billionaire, Miss Gomez, but I am not dumb to be one of your praise. Sinenyasan nito ang isang security na buksan ulit ang gate. Di niya kayang tagalan ang presensya ni Esmeralda dahil parang madudurog na ang puso niya. Bakit ba siya nauwi sa maling babae? Tama nga si Tia Alma, pahabol nitong wika. Lumingon siyang nakakunot ng noo. Of course, your aunt knows what's best for you. Good riddance, Miss Gomez. Let this be our last meeting. The company will contact you for your compensation, but you cannot apply for any position at any branch of Alonzo Corp anymore. Russell! Di siya lumingon sa pangalawang pagtawag nito. Hawak niya ang kamay ni Leia, lumayo na siya sa lugar na yon. Sapat na ang mga sinabi niya para tapusin kung ano man ang namamagitan sa kanila. Gayunpaman sa kabila ng pagtataboy niya rito, mabigat pa rin ang dibdib niya. Parang mas bumigat pa nga eh. Marami pa rin siyang tanong na hindi nasagot. Marami pa siyang salitang di nabigkas kay Esmeralda dahil hindi naman na kailangan. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Leia na makasakay siya sa kotse. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya pero naninikip pa rin ang dibdib niya. Bago niya pinandar ang kotse, kumawala naman ng luha na di na kayang kumapit sa mga mata niya. Mabilis na rin tong pinahid saka paharurot na nilisan ng parking lot. Wala namang namatawing salita mula kay Leia na marahil ay naiintindihan ko anong pinagdaraanan niya. Pwede ka nang umalis, Esmeralda. Pasensya na. Nagbilin kasi si Sir Russell na bawal ka nang pumasok dito. Tila namanhid ang katawan ni Esmeralda nang mawala sa paningin niya si Russell. Kulang na lang takboy niyang gate baka abutin pa ng kasintahan. Pero humarang ng isang security guard personnel na kahit mahinahan naman siyang kinakausap, pinaalis pa rin siya doon. Si Russell. Hawak niyang tiyan habang kinakalma ang dibdib niya. Hindi niya gustong umiyak. Kung anong hindi nila pagkakaunawaan ni Russell, hindi na maaayos dahil mabilis siyang pinagbalit sa iba. Pasensya na talaga. Sa katunayan, bawal silang makipag-usap kahit kaninong empleyado. Ang mga pulis at abogado nang kaharap sa inyo. Ano ba, Hidalgo? Hindi ka pa ba papasok dito? Tawag ng head ng security na nagpatigil sa pakikipag-usap sa kanya ng lalaki. Iniwan na lang siya nitong nakatayo sa gilid ng kalsada. May ibang empleyadong naghihintay doon na lumayo na rin sa kanya para maghanap ng masisilungan. Sa gitna ng papatinding sikat ng araw, humakbang ang mga paa niya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Katatapos naman niya magpunta sa doktor para kumpirmahin ang hinala niya. Totoo nga, nagbunga ang ilang beses nilang pagtatarik ni Russell. Isang buwan na siyang buntis. Hindi niya alam gaano kalalim na galit ang dapat niyang maramdaman kay Russell. Buntis siya, nadulot ng panloloko sa kanya, at ngayon inaakusahan pa siya ng kung ano-ano. Ilang beses na siyang kinausap ng abogado at mga pulis. Pilit siyang pinapaamin sa kasalanang hindi niya ginawa. Idiniriin daw siya ni Delia na isa rin siyang ayaw sagutin ng tawag niya. May sakit ang inay niya habang sila ng Tia Alma niya yung mag-aaway ngayon. Sinuko niya at pinaubay ang lahat kay Russell pero ito lang palang mapapala niya. May appointment pa nga siya kay Mr. Chu dahil nga hindi may sauli ng tiyahin ng 2 milyon na ipatalo ng tiyahin sa kasinong kalahati nun.
Ipakukulong ni Mr. Chu ang tiya Alma niya na hindi niya naman gustong mangyari. Ito rin ang tumulong sa kanila ng mga panahong kailangan nilang mag-aral ng kapatid. Umupo siya sa waiting shed na unang naabot ng mga paa. Gusto niyang umiyak pero namamanhid pa rin ang buo niyang katawan. Mas marami siyang kailangan harapin maliban sa pagtalikod ni Russell sa kanya. Unang-una na kung paano niya dadalhin ng batang nasa sinapupunan niya ngayon. Magiging katulad siya ng inay niya na magpapalaki ng bata na wala siyang katuwang sa buhay. Hindi ito ang buhay na pinangarap niya. Kailangan operahan ni inay ate. Baka raw lumaki ang bukol sa dibdib niya. Kailangan malaman kung cancerous ba yun o hindi. Para siyang nahahapo sa lalong dumadaming problema ng pamilya niya. Kung hindi sana siya nagpadala sa damdamin niya kay Russell, malayo pa siya makakapagtrabaho para matustusan ang pangangailangan nila. Hindi niya nagusto nagdumaing pa sa tiya Alma niya ngayon. Sige, ate, okay ka lang? Tanong ng kapatid nang tuloy-tuloy lang naglandas ang luha sa pisngi niya. Mula kanina na nanggaling siya sa Alonzo Corp hanggang sa taxi, hanggang makarating sa bahay ng tiya Alma niya. Ngayon lang niya nagawang iiyak ang sama ng loob. Parang walang katapusan ang pagdurusa niya. Ano ba ang ginawa niyang mali? Alam na nga pala ni inay na gusto ko maging asawa ni Mr. Chu ate. Ang sabi niya, umuwi na lang daw tayo sa Bataan. Hindi mo dapat ipagbili ang kalayaan mo dahil lang sa pera. Paano pagpapagamot niya? Kailangan niyang gumaling? Wala rin naman siyang tigil kahakulit na umuwi na ate. Bahala na raw siya sa sarili niya. Wag na lang daw na makompromisong kinabukasan natin dahil sa sakit niya. Yon ang malaking kaibahan ng inay at ng tiya Alma niya. Simpleng buhay lang masaya ng ina, ni hindi nito nagugustuhan ng pagpunta-punta sa syudad. Paano na rin si tiya Alma? Tiyak ipakukulong siya ni Mr. Chu kapag di na ibalik ang pera. Salamat anak. Akala ko'y wala ka ng pakialam sa akin. May 1.5 million pang natitira sa bangko. Sumagot ang tiya Alma niya na nakabihis na naman. Kung saan ito pupunta hindi niya alam. Gagawan ko ng paraan ng kalahating milyon pero paano ang inay mo kung uwi kayo sa Bataan, Esmeralda? Hindi naman gustong magpagamot ni inay, Chang. Ang kapatid niya ang sumagot. Ihinto na lang muna ako sa pag-aaral para mag-alaga kay inay. Hindi pwedeng mahinto si ate sa kolehiyo, ilang buwan na lang yun. Hindi niya naman napigil ang pag-iyak, ni hindi masabi sa kapatid na kahit pag-aaral niya baka hindi niya matapos. Kailangan tipirin niya ang natitirang pera sa bangko para sa panganak niya 8 buwan mula ngayon. Tama ng pag-iyak. Baka makita ka ng inay mo, Esmeralda? Saway ng tiya Alma niya. Pinahid niyang luha sa kabila ng paninikip pa rin ng dibdib. Nasaan ho ang inay? Nakahiga pa rin, wala raw ganang kumain. Alam ko, galit ka sa akin dahil sa ginawa kong pagreto sa'yo kay Mr. Chu. Gusto ko lang naman sanang hindi mo maranasan ng ganitong klaseng hirap sa buhay. Tulad niyan, may sakit ang inay mo. Aabot ng 200,000 pisong operasyon. Paano pang gamot niya pagkatapos? Gusto niya nang tanggapin ang katwiran ng tiya Alma niya. Ngayon niya napagtanto ang mga pangaral nito. Totoo nga, wala siyang mapapala sa mga binatang mayaman dahil wala sa bokabularyo ng mga to ang pananagutan. Ilang beses niyang pinagkaloob ang sarili kay Russell ni minsan, di nito nabanggit ang salitang kasal. Pero buntis na siya ngayon. Kahit pumayag pa siyang magpakasal kay Mr. Chu, ito rin naman ang tatanggi. Dirty old man wants fresh, innocent and virgin women. No one would accept someone with excess baggage. Huwag na natin pilitin si ate kung ayaw niya, Chang. Uuwi na lang kami sa Bataan. Kung yan ang desisyon ninyo magkapatid, wala na ako magagawa. Sayang lang ang pagkakataon dahil kilala ko si Mr. Chu. Mabait siyang tao, Esmeralda. Hindi kita ipapahamak dahil pamangkin kita. Hagad ko nga na mapabuti ka ng lagay eh. Salamat ho sa pag-aalala niyo sa akin, Chang, pero hindi ko ho kasi talaga kaya magpakasal kay Mr. Chu. Marami ho akong pangarap para sa sarili ko na gusto ko ako ang nagsisigap. Inayos niyang sarili matapos pahirin ng luha sa pisngi. Nauunawaan ko, huwag kang mag-alala. Tutulong pa rin naman ako sa pagpapagamot ng inay mo dahil kapatid ko siya. At alam ko, wala pa kayong kakayanang kumita ng malaki para matustusan ang pagpapagamot niya. Lilinisin ko lang ang pagkakautang ko kay Nicolas, makakaraos din tayo. Gusto man niyang tanggihan ang pagtulong ng tiya Alma niya, wala siyang magawa. Alam niya isang araw dito pa rin siya lalapit. Hindi sasapat ang pera niya sa bangko para maitaguyod ang lahat ng gastusin nila. May sakit ang inay niya habang nagdadalang tao siya. Huwag mong itigil ang pag-aaral mo. Ilang buwan na lang gagraduate ka na. Ihatid mo lang ang inay mo sa Bataan pero kailangan mong bumalik. Pangumbinsi pa ng tiyahin.
Hindi niya na gustong bumalik. Tiyak na hindi rin titigil si Mr. Chu kung alam nitong nasa puter pa siya ng Tia Alma niya. Nang umuwi sila sa Bataan, iniwan niya ng lahat ng mamahaling gamit na bigay ng Tia Alma niya. Hindi kanya ang mga yon at di niya kailangan dahil sa bukid lang sila nakatira. Hilong-hilo siya sa bus hanggang sa makarating sila sa maliit nilang bahay. Maaga siyang natulog dahil nakakaramdam siya ng pagbaliktad ng sikmura kapag nakakaamoy ng kung anong niluluto ng kapatid. Sa 2 araw niyang pamamalagi sa bahay ng ina, hindi nagbagong pakiramdam niya. Nagtataka rin ng kapatid kung bakit di pa rin siya bumabalik sa Maynila para tapusin ang pag-aaral. Anak, bakit ho, Nay? Umupo siya sa gilid ng katre kung saan nakahiga ang inay niya. Palagi itong nakahiga mula na makauwi sila. Hinahatiran lang nila ng kapatid ng pagkain dahil ayaw din itong lumabas sa silid. Bakit malungkot ang maganda kong anak? Pilit tong ngumiti kahit alam niyang may dinaramdam to sa kalusugan. Marinig ko kayo ni Bebe, Nay, magsiselos na naman yun. Ngumiti rin siya bagamat di niya napigil ang luha. Marami siyang gustong sabihin pero ayaw na makadagdag sa problema ng ina. Tanggap ng kapatid mo na mas maganda ka sa kanya. Paos na ang boses nito na halos bumulong na lamang. Pilit pa tong nagbiro. Bakit ko nga daw binigay sa iyong lahat ng ganda? Wala tuloy daw natira sa kanya. Kayo talaga. Pero anak, sayang ganda mo kung malulungkot ka. Ni naman ho, Nay. Ginagap niya ang payat na nitong kamay. Ilang taon siyang nagpakalibang sa Maynila na nakalimutan niyang lumingon sa pinagmulan niya. Sa loob na 1 taon, 2 beses nang yata niyang nakasamang ina. Huwag mong sanayin ang sarili mo sa lungkot. Gusto ko lagi kayong masaya, kayo ng kapatid mo. Masaya ho kami, Nay. Paano ba niya ikukuble ang mga mata niya na gustong umiyak na naman? Awang-awa siya sa sarili dahil tinalikuran lang siya ni Russell. Buong akala niya ay totoo ang pagmamahal nito. Gusto kong ihingi ng paumanhin ng pagiging mahina ko, anak. Naduwag akong subukan ng kapalaran sa Maynila. Hindi ko tuloy kayo nabigyan ng magandang buhay. Anong sinasabi ninyo? Okay naman ho ang buhay natin, Nay eh. Alam ko, marami kayong pangarap. Gusto kong abutin niyo yon kahit wala na ako. Nay naman eh, ano bang sinasabi ninyo? Humigpit ang hawak niya sa palad nito. Nakaramdam siya ng guilt. Inuna pa niyang ubusin ang oras niya sa ibang tao kaysa sariling ina. Masaya na kasi ako dito sa probinsya eh. Nakalimutan ko naman iba kayo kaysa sa akin na may mga bagay kayo na gusto ninyong makamit. Masaya naman ho tayo. Hindi na ho ako aalis, Nay. Aalagaan ho namin kayo ni Bebe. Wag, anak. Ituloy mo lang pangarap mo na makapagtrabaho ka sa malaking opisina. Tatanawin na lang kita mula sa malayo. Makita lang kitang masaya, hindi na rin matatawaran ng saya sa puso ko. Nay, lumingon ka lang, anak, kahit paminsan-minsan. Kumaway ka lang kahit mula sa malayo. Hindi na ho ako aalis. Magkakasama na ho tayo araw-araw. Pangako hindi na ho ako aalis. Niyakap niya ang patpati ng katawan ng ina, saka humagulhol ng humagulhol. Lahat ng sakit sa puso niya, iniyak niya ng lahat. Hindi na siya babalik sa Manila at makukontento na rin siya sa buhay na meron sila. Hindi niya na gustong makihalubilo sa mga mayayaman. Nagsimula ng umusbong ang galit niya sa mga Alonzo. Magsisikap siya para may taguyod ang anak hanggang sa paglaki, pero mananatili sila dito sa Bataan. Gusto na lang niya itahimik at simpleng buhay. Ate, si Inay! Bakit? Ano nangyari? Dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay. Nagpupunla siya ng buto ng kamatis sa bakuran habang di pa mataas ang sikat ng araw. Maaga siyang nakatulog kagabi, yakap ang inay niya. Hindi na ho humihinga si Inay, ate. Nagsimula na ring humagulhol ang kapatid niya. Nakatulala siya na parang hindi pa niya naiintindihan kung ano nga bang nangyayari. Totoo ba ang lahat ng to? Pwede ba niyang hilingin sa Diyos na masamang panaginip lamang ang lahat ng ito? Namamanhid pa ang buo niyang katawan pagtapat niya sa pinto. Ni halos di niya maihakbang ang mga paa. Gayon may yumakap siya kaagad na marating ang higaan nito. Nay! Nay! Umagulhol siyang muli habang yakap-yakap ang katawan nito. Wala na tong buhay, samantalang nakayakap pa siya dito na makatulog siya kagabi. Hindi na natapos ang pag-iyak niya. Kung di lang niya naramdaman ang pagsakit ng puson, hindi niya kakalmay ng sarili, pero dala na maraming sama ng loob at bighati, nawalan din siya ng mali nang makita na may mga kapitbahay na nagsipuntahan sa bahay nila. Narinig siguro ang panaghoy nilang magkapatid. Ate!